beloved Boss Mike Cervera. Lumabas na balita. Bumaliktad na raw to eh. Nako, mga kababayan ko. Totoo ba? Bumaliktad na si Sangkay Janjan? Laka! Eto na. sabi ni Nabik, kala ko si Cheese at Maydan lang i-content ngayon, di pa. Ito. Mamaya, yun antayin mo. Yung kay Cheese Escudero, yayariin natin, ha? Kasi, ito muna si Sangkay. Hoy, Sangkay, bumaliktad ka na ba? Ito na ho. Ang tinuturing at sinasabihan, mga kababayan, na bumaliktad na raw. DDS daw ito eh. Tapos pati ko, DDS na rin daw ako. Sa bagay, puntan nga muna natin to. May napanood din akong isa eh. Ito. Baka mamaya sabihin na naman ng mga Martinico, DDS na naman ako porket pinag-uusapan natin to. So paano? Si Jake Magnus, DDS na rin to. Ayan mga kababayan parami na kami ng parami. Baka sabihin mo na naman, Cheryl Santa Maria, baka sabihin nyo, Maring Joji, mukhang nagre-recruit ka, Mike Cervera. Hindi ako nagre-recruit. May sariling mga pag-iisip ito. Ano sabi ni Jake? Binanatan ho ni Jake Magnus itong mag-asawa na si Speaker at saka yung Yeda. Yeda Romualdez. Nakaw! Yari, mga kababayan, Jake Magnus. Banatan mo, Jake Magnus. So eto na, baka mamaya sabihin na naman ng mga Martinico, DDS na naman ako porket pinag-uusapan natin to. So ito po ay isa sa napakalaking balita ngayon na kung saan mga kababayan, sabi po dito sa Abante, basahin ko muna bago ko ibigay yung side ko. Sabi dito, sa Abante, negosyanteng kaprat, damay sa praise order versus Martin, Yeda Romualdez at dalawang anak, kasado na mga kababayan. So ngayon nahaharap po sa praise order ng ari-arian, ito po si Martin Romualdez, yung kanyang asawa at yung kanyang dalawang anak, damay po yung kanyang kaprat. Damay-damay na ho, mga kababayan, yung kanyang kabrad, dami yun. Dalawang anak, asawa, at syempre si Martin Romualdez daw. Sabi ni Jake Magnus. Opinion niya yan eh. Negosyante mga kababayan dahil daw po nakitaan ng probable cause ng plunder, money laundering, graft at saka po bribery. So ngayon, kung nakitaan ng probable cause yan, ibig sabihin magtutuloy-tuloy na po yan. At ang dapat pong gawin ng kampo ni Martin Romualdez ay harapin po nila ito. Ano po mga kababayan? At saka ang isa pa dito, yung mga supporters mga kababayan na sumusuporta kay Martin Romualdez, maliwanag naman po na sinasabi ko sa inyo na sana wag nyo namang anuhin yung mga vlogger, mga kababayan na porkit pinag-usapan si Martin Romualdez, DDS na po agad talaga. Yung iba nag-unsubscribe pa, nag-unfollow pa. Kaya Boss Mike Cervera at least... Putang ina, ba't nadama yung pangalan ko? Ano sabi? Ano siya? Nabanggit, hindi ko pa napanood ito. Nabanggit yung pangalan ko. Nag-usapan si Martin Romualdez, DDS na po agad talaga. Yung iba nag-unsubscribe pa, nag-unfollow pa. Kaya Boss Mike Cervera at dito kina Sangkay Janjan. Pero kung iisipin nyo pong mabuti, di ba dapat matuwa kayo? Kasi walang sinisino ang gobyerno ngayon. Walang sinisino ang Marcos administration. Kahit pa naging kaalyado, basta nakagawa ng kasalanan at napatunayan nagkasala itong si Martin Romualdez, abay dapat po siyang managot. So yun lang naman mga kababayan. Di ba? Buti pa si Jake Magnus, Daling-dali. Ewan ko rin dito kay Munting Tinig. Baka si Munting Tinig, Martinico to. Shoutout nyo si Munting Tinig, Yan, Martinico yan, Di ba na? Sir Mike, talagang DDS daw. Ang laka. Michelle Reyes.
Oh, kay Boss Michael, oh, lang ako. Oh, di ba? Ito. Maganda rito yun. Na sana wag nyo namang anuhin yung mga vlogger, mga kababayan, na porkit pinag-usapan si Martin Romualdez, DDS na po agad talaga. Yung iba, nag-unsubscribe pa, nag-unfollow pa. Kaya Boss Mike Cervera at dito pinasangkay dyan. Pero kung iisipin nyo pong mabuti, di ba dapat matuwa kayo? Oo Kasi nga, dapat matuwa kayo kasi ito, sinasabi namin yung totoo. Aywan ko sa inyo, bakit ayaw niyong paniwalaan kami? Wala ba kaming kredibilidad na magsabi ng totoo? Pangit ba yung record namin? Di ba? Kasi minsan tignan nyo naman yung mga record namin, ano? Di ba? Di ba? Ay, nako. Oh, sige, tuloy. ang sinisino ang gobyerno ngayon. Walang sinisino ang Marcos administration. Oo nga. Kahit pa naging kaalyado, basta nakagawa ng kasalanan at napatunayan nagkasala itong si Martin Romualdez, Ay. dapat po siyang managot. So, Correct! Dapat ganun. Huwag niyong pinagtatanggol. Oh, Shanghai. Oh, ano masasabi mo? Balita ngayon. Naku, magkakagulo po ngayon. Buti na lang tayo. Kay BBM lang tayo. Wala tayo sa side ni Martin Romualdez, no? Oh, kita nyo? Ano sabi ni Sangkay? Buti tayo, kay BBM lang tayo. Wala tayo sa side ni Martin Romualdez. Bakit ho? Pare-pareso kaming walang tiwala Bakit? Di ba? Bakit? Masama ba yon? Bakit? Bakit ba tayo nandito munting tinig? Para ba kay Martin? Para kay Sara? Hindi. Nandito tayo para kay Pangulo lang Di ba? Tama! Oh, yun! Sabi rito ni Cesar Maltiso, na pris ang ari-arian ay guilty na. Hindi naman sinabing guilty na. Ang sinasabi natin, may ebidensya. Huwag tayong tumalon. Kasi nung unang-unang 2 halos taon na pinapaliwanag ko sa inyo ito, sinasabi nyo kung may ebidensya. Ayan na ho yung ebidensya. O, di ba? Huwag na muna tayong tumalon, tsaka na yung guilty. Makukulong muna yan bago ho hatulan. Tama, mali. Kahit naman ho makulong yan, hindi pa rin guilty yan Parang si Madriaga. Tama ho natin yung maling pagkakaintindi dyan. Kahit ho nakakulong na ho si Madriaga, hindi pa rin maituturing na guilty yan. Halimbawa ho, ganun din kahit sino. Huwag tayong mamili lang. Si Digong, si Duterteng matanda, yung putang inang matanda na yon. Yung tatay ni Sara, tatay ni Pulong, tatay ni Baste, at saka tatay ni Kitty. Asawa nung Elizabeth at naging asawa rin ni Hanilet. Oh, di ba nakakulong? Bakit? Guilty na ba yon? Di ba? Guilty na ba yon si Digong? Yung putang inang yon? Pero sa mga mata natin, na mga naniniwala, guilty siya. Di ba guilty na siya? Tama, mali. Pasensya na kayo. Gusto ko lang na ipaliwanag at i-express yung aking opinion at pananaw dito. Tama, mali. Karuba, ikaw. Sino sasagot sa akin? Guilty na ba si Digong? Guilty na ba si Sara? Guilty na ba si Bato? Guilty na ba si Bongo? Di ba hindi pa? Pero sa mata natin, sa pang-unawa natin, guilty na yung mga yan. Ngayon. Ang tanong ko sa inyo, presumption of innocence until proven guilty. Tama naman Pero para sa atin, guilty na yan. Kung pwede pala yon sa mga Duterte, kay Martin, hindi. So anong pagkakaiba na natin sa mga DDS? Kung ganun pala yung pananaw natin. Kasi hindi pa napapatunayang guilty. Kaya
wala pang kasalanan dapat. Wag muna nating pag-usapan. O, di ba? Oo naman. I know what you did last summer. Hindi, I know what you did last speaker. Tao pa mo ha! Di ba? Yun eh. Sana magets nyo. Nagigets nyo ba? Nagigets nyo ba? Oh, di ba? Di ba? Nagigets nyo na ba? Nagigets nyo na ba? Hindi pa rin. Kapag na-praise ang kayamanan ay magnanakaw na katulad ng mga Marcos noon, pinalayas. Dili nga ni. Depende na yan sa inyong magiging pananaw. Depende na. Kayo, ganun ba pananaw nyo kay Apo Lakay? Wala akong magagawa. Di ba? Ngayon, kung ganun pala ang pananaw nyo, pwede nyo bang i-apply kay Martin din yun? Ganun ba yun? Kasi ganun yung ginawa kay Apo Lakay nun, i-apply ko rin kay Martin. Wait lang. Iba yung kaso ni Apo Lakay, iba yung kaso ni Martin. Iba si Martin, iba si Apo Lakay. Huwag niyong igagaya. Magkaibang tao yan eh. Magkaibang ugali, magkaibang utak. Ganon. Baka nakakalimutan nyo. Ganyan din ang ginawa ng tatay ni Martin kay Apo Lakay. Diba? Naulit. Diba? Naulit. Diba? Wag mo rin husgahan, Cesar Maltiso. Wag mo rin husgahan si Duterte, ganon. Ako, inuhusgahan ko si Duterte. Bakit? Gusto ko lahat ng aking opinion at pananaw, apply sa lahat yan. Hindi pwede na na dahil galit lang tayo sa mga Duterte, kay Duterte lang. At dahil kakampi natin, piling natin si Martin Romualdez, dapat, wag nating wag nating husgahan. Ang tawag doon, double standard kayo. Dapat pantay-pantay ang pagtingin. Diba? Ganon. Diba? Kahit konting pagtingin. Diba? Diba, Kahit konting pagtingin. Sabi dito niya, Boss Mike, pag nakulong sila, magtatayo sila ng flood control sa kulungan. Mas magastos yun. Sangkay. Pakinggan natin to si Sangkay. Ito yung sinasabihan ng mga Martinico na DDS na daw. Lumabas na balita ngayon. Naku, magkakagulo po ngayon. Buti na lang tayo. Kay BBM lang tayo. Wala tayo sa side ni Martin Romualdez, no? Kung gusto nyo kay Martin, tong kayo. Diba? Sabi ni Madi mabaling Boss Mike, mga Duterte ay still innocent. Hindi pa naman nakamo hindi pa nga na papatunayan diba? Di inosente pa rin. Hindi nga ako ganun Criminal yan si Duterte sa paningin ko kahit hindi pa nahahatulan Ganun din kay Martin. Criminal, magnanakaw, si Martin Romualdez kahit hindi pa nahatulan. Bakit? Ganun Ganun yung ko Yung aking mindset Diba? Diba? Tuloy. Ito kasi ang balita. Yan na. The Court of Appeals has issued a freeze order on dozens of assets linked to former House Speaker and later Representative Martin Romualdez. Yan ang problema sa inyo mga Martinico. Kapag bumanat na kay Martin Romualdez, ang balik nyo sa amin, kami nila Jake Magnus, Munting Tinig, sino pa? Sangkay Janjan, DDS na kami agad. Diba? Hindi nyo ba kayang unawaing maigi, mga kababayan, kung ano muna yung aming sinasabi? In connection with alleged flood control project
Oh. anomalies. Oh, ano sabi ni Aldungin? No adda apoy, adda asok. Kapag ka may apoy, may usok. Mali, balik rin natin. Kung may usok, may apoy. Diba? Ano, Irma Iwashi, tama ba tayo? Oh, tama tayo. Pares tayo, boss Mike. Okay, tanyo? Yun yung opinion ko eh. Kaya ako na tutuwa sa mga tao na nakukuha nila at naunawaan nila kung saan ako nang gagaling at kung ano opinion ko sa mga nangyayaring ito sa kontrobersya ni Martin Romualdez ngayon. Tama? Oh, di ba? Oh, tuloy, Sangkay. So sa tingin nyo ba mga sangkay, walang kinalaman dito si PBBM? Oh. Naku, tanungin nyo si Mike Cervera. Bakit pangalan ko na naman? Gamit na gamit nila yung pangalan ko, no? Hayop kayo ni Jake, ah. Oo. Actually, hindi ko pa napapanood itong mga ito, ha, ng buo, gano'n, ano. Walang yung gamit na gamit nila yung pangalan ko. O, ano yung sabi mo? Walang yaka, Sangkay? Kala ko ikaw yung bibiktimahin ko, ako pala. O, dali, ako yung biniktima, mga kababayan. Wait lang. Tingin nyo ba mga sangkay, walang kinalaman dito si PBBM? Naku, tanungin nyo si Mike Cervera. Tanungin nyo si Mike Cervera kung bakit nagkakaganito na po ngayon si Martin. Ano, bulag-bulagan pa rin ba yung iba dyan? Naku, baka ang sumunod na video ni Martin Romualdez, personal na pong message kay PBBM. Naku, magugulantang kayo dyan. Ay, Okay? Mamimili kayo dyan. Sabi, mamimili kayo dyan. Alam nyo, ulitin ko lang ho, mga kababayan. Ulitin ko lang ho. Sa mga vlogger na nire-respeto ko. Ito, mga kababayan. Sa lahat ng mga vlogger na ilan na nire-respeto ko, isa po si Sangkay dyan. Oo, ha? Si Sangkay dyan, isa po yan sa nire-respeto ko. Ano? Hindi yan anti-Marcos. Oo, ha? Hindi yan anti-Marcos. Never yan, ha? Never na naging anti-Marcos yan. Bakit? Ngayon, ito yung balita. Tingnan po natin. Kasi may utos na. Biruin nyo. Nag-issue na po ng freeze order sa mga assets, sa madaling sabi, sa mga kayamanan po ito ni Martin Romualdez. Ayon po dito, while the Anti-Money Laundering Council in a press release announced the freeze order against a prominent incumbent legislator obtained, ayon po dito, Billionaire News obtained a copy showing the order. Ano, Munting Tinig, agree ka sa akin, ano? Diba? Ayan o, si Munting Tinig na uma-agree sa akin eh. Sige, tuloy. Issued against Romualdez. So, ito na nga, mga sangkay, mukhang ano na to. Dikdikan na po ito. No? Talagang hahawakan na po dyan sa, umbaga, hihigpitan na po yung pagkakahawak laban po kay Romualdez. Hindi na nga po nakaalis ng bansa. Ngayon, yung pera pa po niya, yung mga kayamanan niya, i-freeze. Naku po, paano na? Mga sangkay, tingin nyo pa rin ba? Rolex, paano magiging anti-Marcos yan? Malabo. Bakit? Kamo? Siya nga yung pinanggigilan ng mga DDS sa, ano ba yon? Yung mga gold? Diba? Yung mga gold, ano? Yung mga gold! Ano? Kay Boss Mike ko na unang nakita yung freeze order na yan. Wala pa sa balita ko eh. Paano di mo makikinig? Pati mo itanong kay Atty. Claire, alam din naman niya yan. Di ba? Oo, alam din ni Atty. Claire yan. Naku, mas nauuna sa akin yun. Di ba? Mas nauuna sa akin si Yusek. Ewan ko. Wag na natin idama yung iba. Ano yun? Ano yung Rolex yung pinaglalaban mo? Yung Taliano Gold!
Di ba? Kaya galit na galit yung mga DDS diyan kay Sangkay eh. Yun talaga eh. Di ba? Nung panahon ng kampanyahan ni Pangulong Bongbong Marcos 2022, talagang matindit yumanig. Oo, yung Talyano Gold. Di ba? Oo, subaybayan nyo kasi kayo talaga. Oo, ano ha? Oo, bolang kristal, secret. Ewan ko sa kanila. Bago siya yung magdaldal, di ba? Sana yung mga sinasabi nila, kahit papano, kahit makabunot man lang, sa nangyayari sa ilalim. Hindi yung nasa ibabaw lang. Alam nyo kung ano ibig sabihin? Di ba? Alam nyo kung ano yung ibig ko sabihin? Sabi rito, magugulat kayo at the end, si Sara at MR magkakampi. Kaya nga! Hindi malayo! Hindi malayo! Oo, ha? Uy, balik ka doon, Becky, Carriedo. Balikan mo si Sangkay. Oo, ha? Balikan mo. Mag-subscribe ka uli. Oo, ha? Boss Mike, minsan nagalit ako kay Sangkay kasi may sinabi na hindi maganda kay Apo Lakay. Hindi, idol niya yun! Idol niya! Oo. Ayan, marami naman talaga hindi maka-Martin Boss. Ayaw lang ng iba madamay. Yun na nga. Ayaw nyo palang madamay eh. Focus tayo kay Pangulo. Dito tayo kay Pangulo. Siguro nabig ako kahit papano, naunawaan mo na ako, Siguro sinabi kahit papano kahit lang papano, kahit konting pagtingin, ganon. Nagigets mo na kung saan ako nang gagaling no? Diba? Diba? Oh. Diba? Oh. Ang tagal ko na sa inyo, Boss Mike kay Sangkay, nasubaybayan ko yan. Kaya nga. Oh. Ha? Oh. Sikat sapay! Tara! Tingin nyo pa rin ba si PBBM walang kinalaman dito? Nako! Hindi nyo lang alam. Sabi ni Ricardo, ikaw ang hindi malayong pro-Sara ka. Ako? Pro-Sara ako? Pro-Sara? Pro-Duterte? Ganon? Ganon ba yun? Pro-Sara daw ako? Sabi rito. Ayun na nga, papabayaan ko na nga pati sex life ko. Sabi, kailan ba makukulong yan si Martin para makapag-baby time na? Puro banat Pati sex life ko, nakakalimutan ko na. Pati bebe ko. Kaya talaga kita nyo, para lang makapag-balita sa inyo. O, di ba? Batang Binyan Toyets. Ewan ko. Pagbibintangan pa akong makasara. Oo, puti, halos ilubog ko nakakamura yung mga magkakapatid na yan, Halos ilubog ka na, si Sara Duterte, si Polong Duterte, si Baste Duterte, buong Duterte, halos ilubog ko na. Manood kayo sa, sa Facebook ko. Kung paano yung mga reels ko doon, sige na, magsimba muna. Ipanalangin po natin ang lahat. Mga kababayan nating mga Pilipino, mga may pinagdadaanan na problema, may pinagdadaanan ng mga problema sa kalusugan, pag-ibig, at syempre, kasama na ho dyan, yung pong kabuhayan. Oo. Mahalaga mga kababayan yan, di ba? Di ba, solidad kunanan? Paano ako ako ba? Ako pa magiging DDS? Sabi rito, tingnan nyo, front mo kung yung kunwari ka. Ibig mo sabihin, front mo lang. Yan, kunwari ka pa. Front ko lang daw to. Tignan nyo mga kababayan, DDS ako ayan DDS ako. Okay na? Tuloy. Opo, paano na? Mga Sangkay, tingin nyo pa rin ba
si PBBM walang kinalaman dito. Nako. Hindi nyo lang alam. Hindi nyo lang alam. The order secured by the AMLAC on Thursday. Alam nyo, aralin nyo kasi yung mga sinasabi namin. Ayan, no? Di ba? God first! Malayo yung sinasabi mo. Boss Mike, haan ka. Mana nagsasao. Ha? Dita, ti, adayo. Ha? Inay! O, kita nyo, di ba tumahimik yung Lagdameyo? Oh, tumahimik yung Lagdameyo. Di ba? Oh, sabi rito ni Jenny Manuel, kami dito sa Norte, solid Marcos. Lalo na ako. Kininayo, ne. Boss, sa'yo na nga ako. Bakit kahit shoutout wala pa rin? Ito na nga eh. Sinoutout na nga kita. Si Arwin talaga. Ayan na. Ito na. Grabe, no, mga kababayan, no? Naku po, paano na? Mga sangkay. Tingin nyo pa rin ba? Si PBBM walang kinalaman dito? Nako. Hindi nyo lang alam. Hindi nyo lang alam. Di ba? Venus, ha? Ano sabi? Aldungin, Sarah, ha? Saroro Pinoy OFW. Tama ka. Ano sabi ni Sangkay? Hindi nyo lang alam. Jane Wanson, ha? John Caspe, akala ko ako nakakahalata na nangangamoy DDS si Sangkay. Hindi nga DDS nga ni. Pakinggan nyo. Mga Sangkay, tingin nyo pa rin ba? Si PBBM walang kinalaman dito? Nako. Hindi nyo lang alam. Hindi nyo lang alam. The order secured by the AMLAC on Thursday and publicized Friday covers bank accounts, insurance policies, investment accounts, and real estate properties associated with the former speaker, his alleged business associate, and the corporate entity flagged in the probe. So mga sangkay, talagang madadali dito ang ating dating speaker. No? Delikado po talaga yung situation niya ngayon, mga sangkay. Nako. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Hindi nyo pa ba napapansin? Na? Ombudsman. Ngayon mga sangkay, yung korte na mismo. May utos na. Nag-issue na po ng freeze order. Kailan ba tayo gigising mga sangkay? Diba? Kailan ba gigising yung mga iba dyan? Oo nga! Alam nyo, ang kinagandahan dito kay PBBM. Si Pangulong Marcos, wala po siyang sinasanto. Yan! Hindi ba kayo nakakapansin, mga kababayan ko? Halos iisa kami ng sinasabi. Hindi nyo ba napapansin? Si Pangulong Bongbong Marcos, kaya lalo naming minamahal, Joyang, ha? Diba, Merlita Ramirez, Kasi, wala siyang sinasanto, Ronnie D. Guzman. Jane Wanson, wala. Hindi ka pipiliin kahit sino ka pa. Ako naniniwala, mga kababayan, naniniwala ako. Naniniwala ako na kahit anak, pananagutin ni Manong Bongbong kapag ka nagkasala. Ganong kasinsero. Sabi ni Jack Pati, 20 days lang yung freeze order ni Martin. Huwag ka mag-alala, mag-extend yan. Yung 20 days na yon kasi, para hindi niya magalaw habang inaayos ni Boying yung iba pang mga kaso para lalong ma-freeze, dadagdagan, ma-extend. Di ba? Sige, tuloy. Na porket pinsan, hindi na pananagutin kung may kasalanan. Di ba?
Ito yung nakakabilib na side or part ni PBBM eh. Yan. Kasi kahit po kamag-anak, kahit po dikit na pinsan, Oh. kung tingin ng ating Pangulo ay may kinalaman, Oh. hinayaan na po niya yung batas Oh. ang umiral. Correct. Nakuha nyo? Hinayaan na ni Pangulong Bongbong, yung batas ang umiral. Kahit kamag-anak, kahit sanggandikit pa kita, kahit pinsan pa kita, ganun. Alam nyo si Pangulo nakakabilib talaga to eh. Sobra nakakabilib. Oo. Proud na proud ako na ang Pangulo natin si Pangulong Bongbong Marcos. Oo. Walang sinisino eh. Oh, kita nyo? Walang malakas. Oh, ha? 'Di ba? Yung hustisya po yung umiral. Ako, mga sangkay. Delikado pala ang sitwasyon ngayon Ah. ni Martin Romualdez. Oo. Ngayon nga, sinisisi kami nila Boss Mike kasi kami daw yung pasimuno. Hindi kami yung pasimuno. Ayan po sila, Boying Rimulya. Oo nga. Oo. Yan po yung pasimuno. Yan ang pasimuno sila. Ako, matagal ko nang nararamdaman. Sabi ko nga sa inyo, may bolang kristal ako. Ngayon, kung nangyari yung ating mga sinasabi nung mga nakaraang panahon na si Martin ay magiging problema ni Pangulo, tama yung hula ko. Diba, Aldungin? Tama yung hula ko, Oli Macapagal. Diba? Ano? Diba? Tama! Tama ako! Nung tagal ko na sinasabi ito Ayaw nyo lang ako paniwalaan Oh. Nako, mga sangkay. Delikado pala ang sitwasyon ngayon ni Martin Romualdez. Ngayon nga, sinisisi kami nila Boss Mike kasi kami daw yung pasimuno. Hindi kami yung pasimuno. Ayan po sila, Boying Rimulya. Yan po yung pasimuno. Kami, nagdi-discuss lamang kami. No? Nagdi-discuss lamang kami na ito ang para sa amin. Ito ang nakikita naming nangyayari. Ngayon, mga sangkay, ano ba, hihintayin pa ba natin na dumating sa punto na maglabas si Martin Romualdez ng video tapos inaatake na si PBBM? Kapag nangyari yan, tandaan po ninyo yung mga bumabati ko sa amin na Maka Martin. Huyo kayo lahat. Wag! Kung naman, masyado ka na. Wag naman ganong huyo. Mahalin pa rin natin sila. Di ba, no? Michelle Reyes, Alicia Duran, Wag kayong mag-alala. Uncle TV. Oo, ako hindi. Oo. Kapag dumating yung panahon na talagang sukdulan na, mamahalin pa rin namin kayo. Wag kayong mag-alala. Dahil ako na mismo makikipag-usap sa kanila na na ganun talaga nalito sila. Di ba? Si Sangkay, huyo daw kayo. Sabi ng Sangkay si Virgo Des. Shout out. Sangkay, top no, mom ni Sangkay. Bumambang ka sa dalawa. Kinilala. Ayan kinilala lang. Sangkay naman kasi, bumanat ka pa ng ganyan, magagalit sila sa'yo. Si PBBM. Kapag nangyari yan, tandaan po ninyo yung mga bumabati ko sa amin na Maka Martin. Huyo kayo lahat. Pagtatawanan kayo ni Boss Mike. Pagtatawanan kayo ni Boss Mike, sinasabi ko sa inyo mga sangkay. Okay? Buti na lang yung mga solid sangkay. Teka! Dinadamay ako Oo! Dinadamay ako. Hindi ko kayo pagtatawanan kilala nyo naman ako. Si Sangkay, bakit ko naman pagtatawanan yung mga tao? Hindi ko, kaya tuloy Kaya tuloy nagagalit sa'yo. Akala tuloy DDS ka itatama ko lang mga kababayan ko Hindi never kong gagawin
na kayo ay aking pagtawanan. Bagkus, mamahalin ko kayo. At sana, bilang namamali, di ba? Sana, ganun uli, di ba? Sanay naman ako dyan eh. Napakarami namang ganyan eh. Mukhang ganito yata yung papel ko sa social media. Laging bubugbugin ka ng bubugbugin. Dahil ayaw nila yung pinapaliwanag mo, yung sinasabi mo. Bandang huli, ang mangyayari, tatama ako. Natandaan nyo ba, mga kababayan ko? Nung unang labas ko, in-expose natin yung pangit na nagpapanggap na Marcos, Norman Mangusin. Tama? Di ba? Anong ginawa? Binugbog ako! Mura, araw-araw, mayat maya. Sa mga comment section, minumura ko. Yung iba, mini-message pa ako. Tama? Binugbog ako! Napatunayan nyo yung tama ako. Ano nangyari, di ba? Minahal nyo ko? Ganon yung inaasahan ko. Kaya sumusugal ako. Sinusugal ko yung aking yung aking kredibilidad dito. Bakit? Naniniwala ho ako sa sinasabi ko eh. Naniniwala ho ako eh. Kaya nilalaban ko. Di ba? Bugbugin nyo ako, sabihin ninyo lahat. Wala. Sabi ko nga sa inyo ano ba yung mangyayari dito? Para saan ba to? Parang ito ho yung ini-enjoy ko eh, yung ganitong sistema, mamita. Bugbugin nyo ako ng bugbugin, kutsain nyo ako ng kutsain. Okay lang yan. Bakit? Sanay ako dyan. Diba? Alamat Sanay ako dyan eh. Noon pa, ganyan na ginagawa nyo eh. Diba, Boss Mike, hindi ko alam yan. Kasi hindi ako fans ni Kulaong yan. Yung mga fans ni Kulaong, ayan, sila Jake Magnus, sila Macmac Pablo, marami pang iba. Halos lahat ng vlogger ni Mangusin, mahal na mahal ako. Diba, mga kababayan? Diba? Naulit-ulian ng naulit, mga kababayan. Marami ng pagkakataon. Ganun lang ganun eh. Diba? Tama? Lumipat na kay boss. Bakit? Lagi tayong dehado sa bilang. Hindi katwiran kapag dehado ka sa bilang sa pinaglalaban, susukuan mo. Hindi ko ugali yung sumuko. Nilalaban ko kahit walang matire. Taya, pati pato. Diba? Taya, pati pato. Sabi ni Mamito Stantok, natatawa na lang ako pag naalala ko si Mangusin. Diba? Michelle Ray. Kaya Mike Nulo and Koy lang ako. Kaya ako, pati pato, maniwala kayo, tataya ko yan. Tama! Martin Romualdez ng video, tapos inaatake na si PBBM. Kapag nangyari yan, tandaan po ninyo yung mga bumabati ko sa amin. Yan na. Na Maka Martin. Huyo kayo lahat. Pagtatawanan kayo ni Boss Mike. Pagtatawanan kayo ni Boss Mike, sinasabi ko sa inyo mga sangkay. Okay? Buti na lang yung mga solid sangkay. Talagang yan eh. Yung mga tunay, marami kasing hindi tunay eh. Hindi pala marami. May iilan kasing hindi tunay. Pero yung mga tunay na solid sangkay, ano man yung posisyon natin, 'di ba? Hindi po yan nagbabago yung pagtingin. Yung mga solid sana all. Sangkay, buti na lang ikaw, buti ikaw may solid sangkay. Kailan kaya ako magkakaroon naman ng solid Mike Cervera? Monaliwanag. Kailan kaya ako magkakaroon naman ng solid Mike Cervera? Pwede ba pa-comment ng puso sa mga solid Mike Cervera dyan? May solid sangkay nakakainggit. si Boss Mike, ang landi talaga.
Comment naman yung puso dyan, oh. Yun, oh, katulad kay Alicia Duran, oh. Yun, meron pala. Mayroon akong Olive Macapagal, may Alicia Duran, may Jing Martin ako, may Susie de la Cruz ako, may Maring Joji ako, may marami pala tayo. Marami tayo. So, lalong lalakas ang loob ko nito. Oh, may Danilo Oy ako, di ba? May Arwin ako, may Rodolfo ako. Sino pa? Dami. Overwhelmed na ako. Mamita, Irma, nako. Si Stella Raneta, ngayon, alam nyo na. Di lalo lang akong di ba? Lalong lalakas ang loob ko kasi nandiyan kayo. Ganun pa naman ako, kapag may nakikita ako na naniniwala sa akin, sa mga pinaglalaban ko, lalo akong tumatapang. Mga kababayan, lumaban nga tayo ng walang-wala eh. Ngayon pa kaya na meron akong kayo, di ba? Di ba? Ngayon pa kaya na meron akong kayo. Alam mo na, Nabik, ano? Alam mo na ngayon, ha? Wala na! Wala na nga yan, eh. Maniwala ka sa akin, no? Sabi, oy, thank you, I love you too. Buti pa si Jane Wanson, eh. Di ba? Ito na, tuloy na natin si Sangkay. Maraming salamat po. Naku, daming heart, oh. Mad Music International, naiiyak tuloy ako. Di ba? Nakakatuwa, no? Alam nyo ba minsan, sinasabi ko kay Jen, pagka tapos na ako mag-live, maghihiga na kami sa gabi. Sabi kong gano'n, no? Si Seth Tabor, oh. Gusto pa kaya ako ng mga followers? Nagsisente ako. Kasi baka mamaya nami-misinterpret nila ako. Ako ganito yung personality ko. Di ba? Na kung ano yung alam ko na tama, paglalaban ko. Kahit magkaubusan. Ganun ako eh. Kahit magkaubusan. Patutunayan ko yung pinaglalaban ko na totoo. Di ba? Bambina, ikaw lang hindi pumuso. Di ba, no? Basta para sa akin, PB Bleng ang malakas. Di ba? Minda Sinaguenan. Thank you po sa inyo. Kaya, Noya Dorwelo. Thank you po. Di ba? Sige na, ito na. Hindi, ho! DDS ba si Sangkay? Hindi, ho. Hindi po yan tulad ng iba. Dati nanonood ako sa iyo, ngayon hindi na. No, 'di ba? 'Yun, mga peking solid Sangkay yan. Wala tayong problema diyan. Bahala sila sa buhay nila. According to the document, 25 bank accounts and 10 insurance policies were registered under Romualdez name. Naku po. Additional financial instruments and properties, including 27 bank accounts, 10 insurance policies, and 1 investment account were traced to the former speaker's alleged associate and Epsilon fraternity brother, Jose Raulito Paras. Yan, yung Epsilon na fraternity nila, mga kababayan, yung brad niya. Parang dami, ginawan dami. The order also includes a real estate property registered under Golden Peasant Holding Corp. So, ngayon, mga Sangkay, nakikita na po tuloy yung mga mga yaman. Previously, Senator Ping Lacson, in an interview, identified Paras as among those who surfaced in the alleged Makati property purchase by Romualdez. Ayan na, mga Sangkay. Ito na, the freeze order, which will remain effective for 20 days unless extended by the court. Ayan na, mga Sangkay. So, effective po ito for 20 days. Pero, kung mag-utos ang korte, na-extend ito. Depende doon, mga Sangkay. Yes. Meanwhile, the former speaker separately asked the Office of the Ombudsman on Wednesday to inhibit itself from investigating the controversy.
Parang ang dating patuloy mga sangkay, yung sila Rimulya paputuloy yung mali, no? Yan ang dating. Parang sinasabi nga ni Martin na mag-inhibit ka. Brad. Mukhang siniseryoso mo ko. Brad. Di ba? Di ba mga kababayan? Brad. Di ba? Yan, mga kababayan. Parang pinapalabas pa ni Martin, mali ang ombudsman. Na iniimbestigahan. Si Romualdez. Well, eto na, korte na po ito mga sangkay. Ayan. Court of Appeals na po ito na nag-issue ng freeze order. Ano ang tingin nyo dito? Ano ang tingin nyo dito, guys? Uy, wait lang, malabo yung Deluxe Gamer. Ako nasasagot. Oo, kung sakali man na mangyari na bumaliktad ako, huwag kayong sumama lahat. At malabong mangyari yan. Saan mo naman kinukuha yung mga ganyang hindi, never. Oo, sokdulan na ako ay hanggang sa kaduluduluhan, hindi magiging Duterte supporter ito. Diba? Brad pala, baka naman. Kaya nga, Brad nila yan magka-Brad sila Makakaligtas pa ba si Martin Romualdez? Ang inaabangan ko dito, mga sangkay, yung babanat na po siya kay PBBM at sasabihin na niya yung tunay na mastermind si PBBM, kagaya ng ginawa ni Zaldico, di ba? Nanahimik, di ba? Nanahimik na mahabang panahon tapos sabay turo kay PBBM, turo kay Romualdez. Ngayon sa Romualdez, wala po siyang ibang ituturo dyan. Zaldico, PBBM, Chis Escudero. Pero ako, mga sangkay, dahil iniwala ko, walang kinalaman dyan si PBBM. Kasi kung may kinalaman siya, hindi siya magpapaimbestiga. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Mga kababayan ko, ang problema kay Martin, mandadamay ng walang kinalaman. Yan ang problema natin. Ulitin ko, mga kababayan, ako naniniwala. Si Martin Romualdez, mandadamay ng walang kinalaman. Kasi kaming mga ano ba tawag nyo sa amin, DDS, wala bang iba? Kasi hindi naman kami DDS Sumusuporta kami kay Pangulong Bongbong Marcos wala siguro silang maisip na pantawag, Kasi may tawag kami sa Martinico. May tawag kami sa mga naniniwala kay Martinico. Kami naman na solid, Pangulong Bongbong Marcos, solid na hindi naniniwala na may kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa mga maanomalyang yan, tawag sa amin DDS. Ang labo mga kababayan, Ang labo! Sabi nga ni Jake Magnus di ba? DDS daw ang tawag sa amin Ayan Baka mamaya sabihin na naman ng mga Martinico, DDS na naman ako porque pinag-uusapan natin to. So ito po ay isa sa napakalaking balita ngayon na kung saan mga kababayan, sabi po dito sa Abante, basahin ko muna bago ko ibigay yung side ko. Sabi dito, sa Abante, negosyanteng kaprat, damay sa freeze order versus Martin Yeda Romualdez at dalawang anak, kasado na mga kababayan. So ngayon, nahaharap po sa freeze order ng ari-arian. Ito pong si Martin Romualdez. Loyalistang didili. Ang tanga naman ang nagpangalan yan. Loyalistang didilis. Ang tanga naman. Kailan naman nagkaroon, mga kababayan, Kailan nagkaroon ng pagkakasama, na magkakasundo pa, ano yan? Yung, Pangulong Bongbong at Duterte, hindi na magkakaroon yan. Maaaring noon nangyari. Di ba, nagkaroon ng unity team. Pero ngayon, sira na yun. Wala na yun. Sumama ba kami kay Sara? Hindi. Di ba? Si Takero ba? Sabi mo nga kay Takero, ikaw Takero, baka idadamay ka daw ni Mike Cervera. Uy! Hayaan nyo na si Takero. Siyempre, nauunawaan namin yun. Mahal namin yun. Oo. Mahal namin si Takero, kaya hinahayaan na lang namin. Sabi ko nga sa kanya, sige, insan. Arya ng arya. Hanggat kumikita ka kay Martin,
Tanggapin mo ng tanggapin. Mali ba yung sinabi ko? Di ba? Hindi, matalino yan si Takero, Cristobal Cuartero. Oh. Ano sabi ko? Sige, Insan, tanggapin mo ng tanggapin yung binibigay ni Martin. Mali ba yun? Matalino yun! Di ba? Oh, matalino. Kayo talaga, oh. Talino ni, ni Takero na yon. Oh, sa ito ha. Oh, ito naman ang sasabihin ko. Sa lahat ng mga vlogger ngayon na pinagtatanggol si Martin, never yan titira kay Pangulong Bongbong. Oh, yung mga kaibigan natin na mga nagtatanggol kay Martin, never titira kahit kailan kay Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan nyo yan. Diyan magkakaalamanan. Oh, kung sino ang titira kay Pangulong Bongbong, silang hindi tunay na loyalista. Oh, nakuha nyo? Nagets nyo ba ako? Marami ho dyan yung mga nagtatanggol kay Martin. Oo. Pero tandaan nyo, never yan titira kay Pangulo. Bakit? Kasi alam namin kung sino ang totoo at hindi. Ngayon, paano yung mga Martinico na biglang titirahin na si Pangulo para kay Martin? Ano tawag nyo? Sige nga ho. Oh. Paano? Yun ang DDS. Paano? Ito mga kabayan, makinig kayo. Tumira na si Martin. Halimbawa, dumiin na kay Pangulong Bongbong. Halimbawa, yung mga vlogger ng mga kaibigan natin dyan na nagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi yan hindi yan tatalikuran si Pangulo. Never. Oo. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, sigurado rin ako na may maiiwan sa kanila. Bakit? Tanungin nyo, bakit? Kasi ang mga manananggol ni Martin Romualdez ay kung saan-saan kinuha. Merong kumuha sa mga grupo ng alam niyo ba na mayroong kumukuha sa grupo ng mga DDS? May mga DDS na nagtatanggol kay Martin? Hindi nyo alam. Mayroong mga ibang grupo, halimbawa, sa grupo ni Tulpo na nagtatanggol kay Martin. Mayroong grupo ng mga breakaway group ng mga Pinklawan na nagtatanggol kay Martin. Kita nyo? Ang ginawa kasi nila, pumulot sila sa lahat ng mga grupo. Saan ka? Vlogger ka nino? Ni Tulpo. Pwede ka dito, magkano ka? Vlogger ka na, nasa kakamping ka. Vlogger ka ng kakamping. Magkano? Magkano TF? Akin na, dito ka. DDS ka, vlogger ka. Kaya mo bang ipagtanggol si Martin? Kaya, basta sa ngalan ng pera. Di ba? Halika, pwede ka rito sa amin. BBM, vlogger ka. Kaya mong ipagtanggol si Martin. Dito ka sa amin. If the price is right, pag nagustuhan ng vlogger yung offer, nakuha nyo, mga kababayan? Yun. Kaya kung mapapansin ninyo, yung tagapagtanggol ni Martin, kung saan sino-sino. Marami, mga kababayan. Magkano? May 300, may 250, may 200, may 150, may 100. Kapag ka ang natatanggap mo, 30, mababang uri ka lang. Mababang uri ka lang. I-debunk nyo ko.
O kayong mga vlogger na nagtatanggol kay Martin, sabihin nyo sa akin na hindi ako totoo. Bago yan, ako may hawak ng listahan. Bago pa yung baklang mataba nyo, yung isang kalbong bakla, wala akong pakialam. Doon, sa baklang mataba na ang bilbil hanggang tuhod, itanong nyo dyan. Kaya yung mga handle dyan, tanong nyo. Para sabihin nyo na, peki ka, sinungaling ka, gumagawa ka lang ng kwento. Itanong nyo! Diba? Kaya, alam nyo, hindi ako galit sa mga vlogger. Naunawaan ko yung mga yan. Walang pong problema. Ang pakiusap ko lang, wag na wag kayong papayag na ipagpalit si Pangulong Bongbong Marcos kay Martin dahil sa pera lang. Nakuha nyo mga kababayan? Wag na wag nyong gagawin. Wag nyong hahayaan na tayo-tayo magsalpukan. Kahit na malaki yung inyong makinarya, dumami kayo dahil sa makinarya para makipagsalpukan, kahit kokonti kami, kahit tatatlo, aapat lang kami, ay nako, hindi kami papayag. Hindi kami papayag na babalahurain ninyo si Pangulong Bongbong para kay Martin Romualdez. Ngayon, alam nyo na. Unti-untiin natin yan. Our beloved Boss Mike